One, two, three, smile. Isa pa. Hey guys, kamusta kayong lahat? Ulit, nandito kami sa Cebu pa rin and ito yung aming continuation guys ng aming Ocean Park na tour and tapos na kami sa Ocean Park at yun yung aming part 8 sa aking vlog and this video guys is part 8 and ngayon nandito kami sa Temple of Leia. Ito yung aming next stop. And later is doon sa 10K of Roses. Ayun guys. So, for now, dito tayo magpo-focus sa Temple of Leia. And isa ito sa tourist spot dito sa Cebu guys. And medyo may kalayuan ito from Ocean Park. And galing kami doon nga sa Ocean Park. And I think may more than 1 hours yata yung aming biyahe from there to here. So, ayan guys. Itong Temple of Leia is napaka-classic na tourist spot guys, and I like the the scenery here, and then the structures, the building structures is very unique design, and it's look like in the Bible, and parang nasa Rome pati siya guys, yung kanilang mga dito struktura. Tingnan nyo guys, ang ganda, and especially sa color, napaka vibrant niya, and at the same time napaka-classic niya tingnan. And ayan nga guys, as you can see, isa sa kanilang theme dito or motif dito is yung gold. It's something like white ivory gold, and basta hindi ko ma-explain kung ano, basta ang ganda guys, super ganda. And ewan ko bakit napakaganda niyang background sa pictures. So, ito nga yung pinaka main area niya dito guys, itong structures na yan. And ayan na nga guys, pumasok kami dito sa loob, and hindi totally sa loob muna, dito muna kami sa front view kasi hindi pwedeng hindi kami pa-picture o makakuha ng remembrance dito. So, every time na pinupuntahan namin guys, pinapasukan, dapat lahat kami mayroong photograph dahil yan yung aming magiging memories dito sa Cebu guys. So later on, papasok kami doon sa pinaka statue ni Mother Leia doon sa loob guys. Notice sa kanilang mga chandelier is very very nice to see, and ang ganda talaga, ang laki pa niyan, super. And especially yung gold na statue ng angels na may flute guys, what to call that one, flute or horn, basta ganyan yun guys, super super ganda. And nakapagpa-picture ako dyan kanina guys. So ayan nga, lahat kami sa isa nagpa-pictures para marami talaga kaming makulik na memories dito sa Temple of Leia guys. So this video is focusing only here, and later on dadaanan namin yung 10K of Roses sa aking part 9 ng aking video, 10K of Roses, and ang aming biyahe pauwi na sa Mindanao guys. So I think that is I don't know kung makaabot pa yan sa part 10 guys or until part 9 only. So malalaman guys. Ayan. So ayan na nga guys, ibibigay ko muna sa inyo ang time para panoorin ang the whole video here sa mga hindi pa nakarating dito sa Temple of Leia dito sa Cebu. This is good chance para makita ninyo, and someday or one day or pag nagplan kayo guys na isama ito sa inyong package is mayroon na kayong idea guys kung ano itong Temple of Leia. So ayan nga guys, sana mapuntahan nyo rin ito sa mga friend ko and sa mga followers ko, sa mga subscribers ko dyan na nagbabalak mag-tour dito sa Visayas area. You can browse all my video guys from part 1 to part 10. Ayan. And para makita ninyo ang mga places na pinuntahan ko guys, at baka magustuhan nyo rin and may sama nyo sa inyong bucket list. And guys, 11 days kami dito sa Visayas area, and nag-start kami from Iloilo. Sa Iloilo, doon lang talaga kami guys. Ang purpose ko kung bakit gusto kong dumaan sa Iloilo is to taste their sikat na ano tawag doon, batchoy guys. So yun yung pinaka main reason na doon ko piniling mag first stop sa
Iloilo. And then, nagbakulod kami guys. Tapos, nag-Negros. And then, nag-Cebu. Dito kami nag-stop. And then, dumiretso kami sa Bohol. Dahil ang aming ocean jet is from Cebu guys to Bohol. And then, from Bohol back here to Cebu guys. So, ayan. So, sa mga friend ko and sa mga relatives and subscribers, gawin nyo itong video ko na reference para sa inyong future na plan to travel sa Visayas guys. So ayan, and gusto kong i-share sa inyo ito guys. So yan ang guys, no, gusto ko na rin i-take ang chance na ito para magbigay ng tip para doon sa mga nagpaplano or nagpa-plan to travel with the family, with your family guys. So ang una nyong gawin guys is mag to-do list kayo guys. Isipin nyo kung anong mga places ang gusto nyo talagang unang puntahan. And pag nandun na kayo sa place na yon, i-grab nyo na rin ang chance na puntahan yung katabing probinsya nun para makasave kayo sa pamasahe guys, ganyan. And malayo pa, i-check ninyo kung ano ang promo kung ano ang may murang promo sa ticket sa eroplano kung sakaling by air ang inyong sasakyan guys. So ayan yung isa sa mga tip ko is malayo pa, magplan kayo ng place kung saan ang gusto nyong puntahan, and then abang kayo ng promo sa eroplano, and then i-search nyo sa YouTube or i-search nyo sa Google or sa Facebook ang inyong itinerary guys, kung ano yung mga stop ninyo, kung ano yung package nyo. Sumali kayo sa mga package deal sa mga page kung saang lugar yun. Like for example, sa amin is sa Cebu, sa Bohol, and sa another provinces na dinaanan namin. So, lahat ng places na yun guys, nag-join ako sa kanilang mga travel and tours or sa mga package tour na yun, and then nag-inquire ako, nag-keep searching ako kung saan ako makaless, kung sino yung mga nag-o-offer ng medyo swak sa bulsa guys na budget. So yun ang ginawa ko guys. And then also nag-inquire din ako ng instead na hotel guys, since family of 9. So, instead na hotel ang aking i-book is mas pinili ko na mag-book ng Transcend House guys. So, yun. Mas makatipid kayo, and mas may freedom kayong gamitin yun guys dahil may kitchen. Hanapin nyo yung house na mayroong kitchen kasi mas makatipid kayo pag bumili ko ng food and then lulutuin nyo na lang kaysa kumain kayo sa restaurant guys. Noted that ang isang lugar na tourist spot talaga guys is mahal talaga ang mga ganong bilihin, especially ang food or ang restaurant nila, kaya much better na magluto kayo guys. So kung family kayo, much better na mas practical way kung kumuha ka ng Transcend House guys, and compared sa hotel. Kung kayo lang naman, 2, 3 or family of 3, 4, much better kung mag-hotel kayo guys kasi konti lang naman kayo kung may budget lang naman kayo guys. Pero kung practical way kayo and marami kayo and gusto nyo makaless na instead of paying it sa hotels and sa food sa hotels guys, mas magagamit nyo yung budget nyo to tour around pa sa mga karatig provinces, like sa renting sa inyong van. Yun, sa amin guys, we spent 4,500 each day para lang sa van. Yun ay package deal na yun guys. So every day I pay 4,500 para sa van namin na nire-rent guys. So hindi pa yan kasali yung aming kondo na aming tinirahan guys. Dito sa Cebu, kondo yung aming tinirahan. Doon sa Bohol guys is Transcend House only. Pero napaka-social, napaka-bongga nung mga bahay na aming tinirahan doon, especially sa Bohol guys. Sa first stop namin sa Tagbilaran, shout out doon sa aming tinirahan doon guys. 3 rooms, tapos yung 3 room na yun guys, napakalawak, tapos 2 room doon guys is aircon, and napaka-affordable lang din ng cost for one night guys. So yun ang pinili namin. So kaya ang tip ko sa inyo, once na plan kayo for vacation guys, i-plan nyo ahead of time yung budget nyo, yung itinerary nyo, yung hotels nyo, yung accommodation nyo. Dapat naka-budget yun guys. And then don't forget to magbaon kayo ng snacks, ng food, ng ina-advise ko na mas yung tinapay guys, para medyo hindi kayo magutom ayun kaysa mga chips. So ayan nga guys.
yan lang yung aking maibibigay na payo doon sa mga subscribers ko, sa mga followers ko na gusto rin mag-tour sa iba't ibang lugar. So, ayun ang ginawa ko guys. Honestly, malaki ang naitipid ko sa aming biyahe dito sa Visayas area guys. So, of course, i-include nyo na rin ang inyong sa budget nyo yung mga entrances. Like sa Cebu Safari guys, nakalimutan ko na, I think almost 1,000 ang per head sa entrance na yun guys. So, isalin nyo yun sa budget nyo per entrance ng inyong pupuntahan guys. Like here sa Temple of Leia, may entrance ito. So, ayan, wag iwawala yung ganun guys. So, i-include nyo yan sa inyong searching. Pag nagsisearch kayo o pag nagme-make plan ng budget kayo, isasali nyo yan lahat. I-consider nyo yan guys. So, ayan na nga guys. Dahil, ayan, nakapagbigay na ako ng tips sa inyo guys. So, dito pa rin kami sa Temple of Leia. Mas marami pa yung aming taking of photos kaysa pag-i-enjoy guys. Na-enjoy din kami pero hindi talaga ma-absent yung aming picture guys kasi yan yung aming maging memories dito sa Cebu and hindi ko na rin sure kung makabalik pa kami dito sa Cebu kasi ang plan ko next is Siargao or Palawan sa El Nido or sa Coron guys, or sa Ilocos doon sa may windmills and vegan. Yun yung mga places na isa sa tina-target ko pa napuntahan guys sa next na vacation namin dito sa Pilipinas, sa Pilipinas guys. So ayan na nga guys, ibibigay ko ulit ang last view dito sa Temple of Leia. Ito yung surrounding here. And after this is we're going to Tenke of Roses na guys. Yan na yung aming last stop. Sorry dahil hindi na namin napuntahan yung Sirao Garden na medyo malayo and honestly isa din yun sa na-disappoint ako sa aming driver dahil parang ang dami niyang excuses. So, isa yun sa medyo unhappy ako sa driver namin guys. So, ayun na guys. Ito na ang aming last photo dito sa Temple of Leia and we're heading there to Tenke of Roses. So, thank you guys. Thank you so much for tuning in sa aking part 8 sa aking part 9 na video guys, and see you soon sa aking part 10 which is the Tenke of Roses theme. Ayun guys, yun yung aking laman ng aking video sa part 10 ko, and then maybe yan na yung last guys, and then after that we're heading to the airport na. Oh no, sorry, is may one night pa pala kami stay sa condo and tomorrow is ang aming uwian na back to sa Mindanao guys. And ayan na nga guys, thank you for tuning in and please continue to watch my part 10 video guys. Thank you so much. God bless us all. Thank you.